Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Mga rehab sa EDSA Busway Lane mula Rojas Boulevard hanggang Orense, natapos na. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Rovic Manuel. Binuksan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang inayos na bahagi ng EDSA Busway sa Makati City. Bahagi ito ng patuloy na rehabilitasyon sa nasabing pangunahing lansangan. Dahil dito, maaari ng daanan ng southbound lane mula Taft Avenue hanggang Orense sa Makati. Gayun din ang northbound lane mula Magallanes Avenue patungong Orense. Ayon sa DPWH, tuloy pa rin ang pag-aaspalto sa natitirang bahagi ng busway, partikular na sa southbound mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard at northbound mula Rojas Boulevard hanggang Magallanes Avenue. Makikita rin sa kanilang post ang patuloy pa rin tinatapos na paglalagay ng pavement marking sa nasabing lugar. Nitong bisperas ng Pasko, sinamantala ng DPWH na simula ng naturang rehabilitasyon. Ibinin na rin ang kagawaran na paggamit nila ng Stone Mastic Asphalt Technology o SMA na karaniwang ginagamit sa Japan at unang beses nilang gagamitin dito sa Pilipinas. Bagamat mas mahal ang presyo nito sa karaniwang aspalto, mas matibay naman aniya ito at kayang sumabay sa pagbabago ng panahon at kayang tumagal sa mga mabibigat na sasakyan. Samantala, inanunsyo ng DPWH na simula ngayong araw, January 5, ay itutuloy ang isinasagawang rehabilitasyon mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw upang hindi maging abala sa mga motorista. Ang kabuuan naman ng proyekto ay tatapusin sa 2 phase na tinatayang matatapos sa loob ng 8 buwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, ilang grupo ng mga negosyante, inaasahang mas bubuti ang pagnenegosyo sa Pilipinas ngayong 2026. Ito ay inaasahan ng Makati Business Club ang mas positibong takbo ng negosyo sa Pilipinas ngayong taon, sa kabila ng mga isyong kinahaharap ng pamahalaan kaugnay ng umano'y katiwalian sa ilang programang pang-infrastruktura. Sa isang panayam, sinabi ni MBC Executive Director Rafael Ongpin, na nananatiling matatag ang mga pangunahing macroeconomic indicator ng bansa mula noong nakaraang taon, kabilang dito ang mababang inflation at malakas na paglago ng gross domestic product, na naitala bago pa man lumitaw ang kontrobersya kaugnay ng mga proyekto sa flood control. Dagdag pa ni Ongpin, umaasa ang grupo na magiging mas agresibo ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga patakarang pang-ekonomiya ngayong taon upang mapanatili ang kumpiyansa ng negosyo at mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya. Malalaman natin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.